pupunta si spouse, next of kin, sa regional office ng OWA, nandun kasi ngayon ang mga collecting officer ng PhilHealth, verify dun sa database kung active member. Kapag active member siya, the OWA will certify na member siya, and PhilHealth ay tatanggapin niya yung bayad na 900 pesos. In fact, mayroong ang kaibahan ng OFW privilege as compared to non-OFW, no? Kasi once you pay your PhilHealth mo, effective immediately on the day you pay your PhilHealth premium, ay pwede mo nang i-avail yung PhilHealth benefits. For example, bukas magpapakonfine po ako kasi may sakit ako, maoperahan ako. Eh kung nandito naman yung worker, kahit pa ilang 1 year na siyang hindi nagre-renew ng OWA, you can approach OWA and pay your OWA membership. I-pay fax mo lang yung payment of OWA mo. Before yung confinement, pwede ka magpahin sa PhilHealth. On the day i-confine ka na, ay pwede ka na mag-avail ng Medicare benefits as compared to us sa government offices or non-OFW na merong 45 days waiting period. And that is the privilege given to OFWs. Meron pa bang mga tanong? Pastor Glo? Ay, clarify mo po. Explain niyo yung how do they avail of the OWA? Okay. Irregular or regular workers, kung alam niyo na expired na niyo yung OWA membership nyo, ay you can pay or you can update your OWA membership dito sa Polo. Okay, all you have to submit is for irregular workers, we need your passport, copy of your passport, and kahit man lang isang pay slip. Kasi wala na kayong kontrata di po ba? Kahit isang payment, approve lang yon na kayo ay nagtatrabaho. Yan lang. And for regular workers, what we need is a copy of your passport at yun yung alien card registration. Yun lang po. And then, fill up. Actually, nasa website ng, kung malayo siya, you can download yung OWA form sa OWA website. Yung OFW info sheet, just fill up that form. Kung meron kayo kasing association or grupo-grupo, at you cannot make it, no? Hindi kayo makapunta dito sa Polo, just authorize that person. For example, si PhilCom leader ay pupunta ng Polo, ay i-authorize lang siya ni OFW na siya yung magbabayad ng kanyang OWA membership. Andun na naka-attach na yung copy of the alien card at saka yung passport. Of course, yung authorization individual. Kasi we have to verify from the signature of the passport at saka yung signature ng authorization para alam natin na talagang nandito siya. Oo. Ano lang, isang dagkaragdagan lang doon. Pag nag-apply kayo ng OWA, sisiguraduhin lang ho nyo, huwag kayo gagamit ng assumed name, ha? Yung totoo. Kasi magkakaroon kayo ng problema sa pagkiklaim. Kasi marami na po tayong kababayan ngayon na lumalapit na po sa amin kung paano tutuwid ang kanilang pangalan. Kasi lalo na pag magpapakasal, mga anak, lahat po yan kailangan po nyo sabihin. Yung totoo nyo na pong pangalan kasi dadalhin po ng anak nyo yung assumed name nyo hanggang lumaki siya. Kaya pwede ho kayo magtanong din mamaya sa mga Q&A nyo kung paano po itong, paano ho aayusin yung papeles nyo kasi habang kayo nasa Korea, kailangan po natin ayusin yun, lalo na kung mag-aano kayo ng OWA, may membership o ng PhilHealth, kailangan po sa tunay na pangalan. Okay. Maliwanag po yung pagkasabi ni Conjen tungkol sa gamit ng assumed name. Okay. So, yung ibigay nyo na lang yung passport, yung tunay na pangalan. Hindi assume name. Hindi, kung hindi tunay na pangalan, makakuha na kayo ng birth certificate ng tunay para naman
matulungan namin kayo sa tamang OWA Oo. membership. Actually, ganito kasi yan. We have an experience in Taiwan. Ang Taiwan kasi nauso yung change name din eh. Nauso. So, nung namatay, ginagamit niya yung pangalan ng kapitbahay, no? Kasi kapitbahay. Eh ngayon, doon kami nagka-problema, yung claim benefits. So, hindi naman, puro ano na lang, puro affidavit na lang of one and the same person. At yung totoong may hawak ng pangalan, nag-witness din, nagpakita din sa amin para to prove na hindi siya yung talaga yung tao na yun. So, pahirapan talaga, pero ginagawa ng paraan. Oo, maraming paraan. So, yun, siguro kung ano yung mabuti at maganda, ay yun ang sundin natin, no? Kasi pati kami, kahit sa Pilipinas, really, no, I have to be honest with you, no? Kahit yung alam niyo nagki-claim ng mga death benefits, my God, hanggang 4 na tao. Oo, 4 na asawa. Oo, yung ganon. So, pahirapan talaga sa OWA, no? So, what we did, tinuruan nyo din kami, ano yung gagawin ng OWA? Okay, kumuha ng Senomar. Certificate of No Marriage. Doon mo makikita kung ilan yung pinakasalan. So, gagawin namin, ino-notify lahat. At kung sino yung naunang pinakasalan, yun ang beneficiary. Yes. And then, lahat ng mga anak, we have to recognize. So, may mga pag-uusap na nangyayari sa aming tanggapan, paano hati-hatiin yung mga benefits na yan. So, ang mahirap kung isa sa Mindanao, nasa Visayas, isa sa Luzon. So, the reason why, tinuturuan din kami noon napakadali lang mag-claim. Dahil ang dami nagko-contest, so tinuturuan kami. So, ang ginagawa namin, before releasing the claim, we see to it na merong no double availment. Meaning, kasi may nagkiklaim sa Mindanao, meron pa nagkiklaim sa Cagayan. Parang ganon. Oo. Sorry. Babanggit po ninyo kanina na ang gagawin lang ng isang OFW, TNT Manuling. Kung gusto magpamembro sa OWA, kailangan po ay passport at saka yung payslip. Usually, ma'am, yung payslip po sa mga katulad namin mga TNT, pagkabigay sobre lang. Wala akong payslip, ma'am. Totoo po yan. Isa na ako sa buhay na testigo. Ano nakalagay din sa sobre? Wala akong pangalan, ma'am. Isa na ako yung pangalan, balita eh. Ang pangalan ko, Aldo. Pero nakalagay sa sobre, Ajum. Sabi ko, naging Muslim ako. Totoo yan, ma'am. Walang payslip. Anong gagawin? Anong gagamitin? Hindi ko pa pwedeng makakuha sa amo ng... Sulat lamang. Oo. Ma'am, alam niyo kung bakit? Takot na rin ho ang mga amo ngayon. Kasi once na ang mga katulad namin mga illegal, pwede ho kami mag-file ng demanda sa kalahingi ng PGCOM. Saka hindi, ayaw nila magpabook. Ayaw ko nila magpabukain. Kaya siguro, ang pinakamaganda niyan, passport. Ngayon, kung merong mga latest na ID, like for example yung mga voters ID or mga organization ID, kung pwede, qualified na natin, ma'am, yan. Para kapag naman. Hindi naman yung identity lang eh. Okay. Identity and employment yan. Ma'am, mahirap po yun kasi ang mga TNT walang permanent yung walang permanent yung trabaho niya. Palipat ko isang marami. Okay, ganito na lang, no? Siguro, meron kasi tayong info sheet form na pipilapan, no? Okay. Nandun lahat yung mga informations na nakalagay, no? Name of employer, address, contact number, position, salary. Isa-certify mo naman yun na tama lahat yung nilagay mo na information. Siguro that document alone, can be done. Paano mo kung sa isang araw, nag-fill up ako ngayon, kinabukasan iba na naglilumipat ako ng trabaho? Sasabihan mo naman Kasi marami mga pagkakataon ng gano'n. Kasi ang mga TNT kung minsan hindi nagtatagal sa loob ng isang buwan, isa lang amo. Minsan nung palipat-lipat. Katulad ng mga ma'am, na nasa mga construction. Meron po tayong mga kakilala na nasa ibang lugar na meron may mga agency.
magtatrabaho ko dito isang araw na ito, dito sa lugar na to. Then, kinabukasan, doon naman ako. It pays